para malinawan natin, ano? Dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya ng sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation ko po? Bigyan mo muna ako ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-flash natin sa ano. So ito, babasahin ko, ano? Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa makatwid po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi mo ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%. Paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po. Kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652,000 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, sheet pile ang sinasabi mo.
Ito po, mga components po ito ng Sinasabi flood mo rito, control. maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po 'yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project niyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan ng 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Your Honor, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung duruin ka professor pa. po doon, hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million? Since 2018, hindi kayo na-aprobahan ng professor. Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun, kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag mo nga At kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Hindi. Bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba aprobahan yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-DPWH, kung kailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design, Sino DPWS po.
Oh, bakit di matapos-tapos? Ah, Sino sa DPWH? Turo mo. Ano po, Andito ba? mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi nga, engineers. sino ngayon noon? Sino yun noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali, alam ko po, ang mobilization lang po ang na-indicate po Ganitong doon. gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I receive Mr. a note Diskaya. that the DBM secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi nyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil kung nakatatlong talo ka, disqualification Kung na. talo ka, magsumikap ka, magkakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin
na parang ang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduarte Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH Region 5. Mr. Chair, can we... Yes, sir. Can you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So that's all, sir. But I know Be that... sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes, Di pa? tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project na I doon? denied that, sir. I denied that. And for my memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control. Yes, sir. Okay. Si Alcantara. Before that, you want to reply to the statement of the Regional Director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25%, ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ha? So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, Silipin ko sa phone ko. We need the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yun, sa parking. Ano, Arde? My driver, the name is James po. James. James. Sige. baka James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay.
Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin, ng pera. Sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... 27. Oh, Parang ganun po. Oh, Parang 30, around 30. Opo. Mga naglalaro po sa ganyan. So, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, tinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag Tinitingnan na. ko lang. Kasi hindi natin pwedeng yun. Pero alam mo yung number niya. Opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. De, ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director, Mr. Chair? mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang, ang nakakaalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba dineliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pagsauli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin. Sa the isang, same venue? Sa isang yard namin. I-check ninyo. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin... Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo ritong 25%? Kanino niyo po binigay? Sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Sa tao po niya. Pangalan ng tao niya. Si June Mendoza po ang binigyan ko po. John Mendoza. Opo. Personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Accounting po ng DPWH. Andito si John Mendoza, Mr. Chair? Si Meron, Engineer JP Alcantara Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po, Your Honor. Mr. Chairman, may I suggest to invite yung driver kanina? You see June ba yun? June? No? June ba yung driver po ni ito, RD po, ni yung June. RD Opo. Virgilio. Invite natin para, it seems to me that yun yung link ni Virgilio tsaka kay Mr. Diskaya doon sa pagdi-deliver ng pera. So maybe invite
that person so that we can drill down to the very detail, to the very last detail yung transaction. Kasi yun yung link, Mr. Chairman. Yes, we will do that. Director General, please take note of those suggestions. Mr. Chair, by way of info lang. Sandali lang, ma'am. Ano sagot nyo kanina? Hindi ko po masyadong narinig. I respectfully deny po. I received sinasabi niya pong 25%. Na-receive po ninyo yung 25%? No po, I respectfully deny. Ayo, deny. Okay. Senator Amy. Wala, yung paalam lang po ni Secretary Pangandaman, hindi na natuloy yung House hearing ng DILG at yung iba pang nakaschedule. Nag-emergency meeting po. Tama ba yung chismis? So, pwede ka nang... Pwede kang mag-stay na. Hindi, sabi niya hanggang alauna naman. Mr. Chair. Senator Sherman, ikaw na. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience na mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? Simula po doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know? Where are you, SunWest? Meron po ba ang kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Okay. Huwag niyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway. Alpha and Omega, sinabi Timothy. Top Notch Catalyst. Royal Crown Monarch Construction. Absent? Okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Would you have can you Equiparco? Nandito ba yung Equiparco kanina? Well, let's go down muna dito. Centerways Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. MG Samidan. LRTK Builders. Hightone Construction. Wala po, Your Honor. Road Edge Trading. 8J's Construction Services. So, Mr. Chair, lumalabas, lahat ito ay nagsisinungaling siguro. Dahil wala ro nagbibigay ng komisyon sa mga DPWH. So, tanging itong kumpanya lang na ito, itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitang ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong sa iyo kung kayo ba'y nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba'y nagbibigay? Kayo po ba'y nagbibigay din? Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims? Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan?
pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang, di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si, Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawa na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean... Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan kung ilan po yung eksaktong kung ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay, hindi ko po... Magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inaabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki, Malaki po. Mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng casino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng casino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, hindi ko
alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa hong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon, which, yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? So, wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Mr. Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time mo nun, 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JV to dahil mahilig to mag-rider. No? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. And then, ang asawa mo meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para ano trabaho ng asawa mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang ng asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino?
Nung nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng ano. Binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisinungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. Ay, anong pangalan nakalagay rito? No, page, pakita mo. Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh. Ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor. Wala po kaming dalang Paano nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon Saan sinama... ka una-una, saan ka naglalaro? Soler, Okada, Resort World, anong pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. Saan? Soler? Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Noong dati po kasi, mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Pero nung kaya po kami naban, para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay in-issue sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yon? Wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang Ito po nga kami yung ni Boss. ID mo in-issue ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasite in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kung hindi ka magtatapat,
I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. O ano ba yung sasabihin ko? Ito nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng convention. So hindi mo Naglaro, aaminin hindi po. na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this individual, Hernandez